Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. So maaga-agang vlog na naman po tayo ngayong araw guys. At syempre magre-renew po tayo ngayon ng lisensya, which is yung moped license ko na 50cc ang i-renew natin ngayong araw. Syempre bago ako mag-umpisa, wag nyo kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated. Kaya maaga pala ako nagising kasi malayo yung pupuntahan namin na driving license center examination po. Bali simula sa bahay namin hanggang doon sa center na yun ay aabutin po ng mahigit na 1 oras. So ang dami pong sasakyan na dapat sakyan po. Ayun po, kailangan po namin sumakay muna sa train ng ilang beses bago kami sumakay ulit ng bus na papunta doon sa center na yun. Ganda po ng sikat ng araw dito ngayon guys. Ganyan po yung diba? Kaka-sunrise lang po kasi dito eh. Ayun po, kakababa lang po namin ng train at kailangan po namin mag-transfer dito sa JR line. So dito po kami magta-transfer ngayon. Ayun, maghihintay lang po kami ng oras. Dami pong mga taong ngayon. Dami pong mga taong papasok sa trabaho. Yung iba po ay papasok po sa school. Tignan nyo naman po. Meron po palang rush hour dito kahit umaga. Hindi lang po mga pang-uwian kasi pang umaga na papasok sa mga trabaho. Kaya dami po talaga mga tao dito. Okay guys, so nakababa na ulit ako ng train at magta-transfer ulit ako sa ibang line na train. So dito po susunod na sasakay guys, Keihang Railway. Diba ang daming mga sakay na train. Tapos after namin sumakay doon, tapos pagbaba namin, ulit kami na ibang train. Magta-transfer ulit kami, diba? Daming mga transfer kasi dito eh. Lalo na pagpupunta kayo ng mga driving license examination center. Yun talaga pinaka-hassle dito guys. So nakababa na po tayo ngayon galing sa bus. Actually hindi na po kami nag-Noricay kanina at diretso na po papunta dito. Bali malapit na po yung driving center dito, yung sa mga examination. Bali ilang 2 minutes po ang lakad mula sa bus terminal hanggang dito po. Dito na po pala ako sa mismong driving center. Ito po yung building niya at lalakarin ko na lang po ito. Mas maganda po na mas maaga kayo pumunta dito kasi po sa sobrang dami pa naman ng tao dito. Talagang siksikan po, mapa-train man or bus. Dito na po kami papasok sa building na yan para maasikaso na po lahat ng renewal po. Okay guys, nakapila na po ako dito para po makakuha ng PIN code at kukunin pa po nila yung barcode or yung QR code na yung para makita po yung number kung saan po kami nag-register through online. So may 10 minutes pa po bago po mag-open ang reception. Kaya hintay-hintay muna po tayo dito ngayong araw.
A few moments later. So guys, tapos na ako mag-renew ng lisensya ko at hindi ko na siya na-i-video nung kanina pa. Kasi sa mismong loob ng center na yun ay bawal na pong mag-video kaya in-stop ko na. Paano nga ba ako nag-renew ng lisensya at ibibigay ko sa inyo yung mga requirements na kailangan mapa moped man at sasakyan. So ipapakita ko nga po sa inyo itong driver's license ko ngayon na ni-renew ko lang. Ito po, yan. Bali picture ko na lang po yung nakikita nyo dyan at tinakpan ko po yung ibang details para hindi po makita yung address ko syempre. For the safety na rin. So ano nga ba ang requirements para makapag-renew tayo ng lisensya? Number 1, syempre kailangan natin yung lisensya natin ngayon na i-renew, yung lumang lisensya natin kumbaga. Kasi yun yung ibibigay natin sa kanila bago nila ibigay sa atin yung bagong license natin. Tapos number 2 po yung hagaki natin or tinatawag natin na postcard. Meron pong ihulog sa inyo na postcard na ganito po ang itsura. So tatakpan ko po ulit. Ito po, ganyan po. Yan po. Ito po yung hagaki na makikita nyo sa mga posto nyo kung meron kayong ganito. Ibig sabihin po kailangan nyo na po mag-renew ng lisensya. Bali meron po siyang date kung kailan kayo pwedeng mag-renew. Basta po ma-renew nyo po ito sa tamang oras. Tapos number 3, syempre yung picture nyo po na driver's license na size na 2.4 by 3 cm. So ito po yung example niyan. Bali didikit ko na po ito sa may hagaki ko or sa tinatawag natin na postcard. Number 4, syempre yung yung kailangan po ng number ng reservation na in-apply nyo sa online. Kasi actually po meron pong meron po siyang QR code dito sa mismong postcard kung gusto niyo pong mag-renew online. Bali meron po kayong makikitang QR code at may application number na nakalagay doon sa online. Bali, ang gagawin niyo po doon ay screenshot niyo po ito or pwede niyo po siyang i-print kung gusto niyo. Dahil kailangan po ng application number niyo pag mag-a-apply kayo doon sa mismong center. Dahil doon niyo po ita-type yung number niya. So next one po yung tesuri o yung babayarin po na bills kung magkano po yung renewal. Yung sa akin po, unang renewal ko po ito, bali nagbayad po ako ng 3,850 yen. Bali 2,500 yen po sa mga sa card po na renewal. Tapos yung 1,350 yen naman po ay ito po sa lecture sa mismong center na yun. Bali i-share ko nga po sa inyo yung naging lecture namin dati. Ang lecture po namin noon is tungkol sa mga safety sa mga drivings. As in, marami po kayong mapapanood na video doon, tsaka meron pong mga explanation kaso hindi ko po mabasa ibang ibang kanji. Mahirap nga pong basahin, di ba? Tsaka yung lecture nga po pala doon is aabot po ng 2 hours bago po ibigay sa inyo yung bago nyong lisensya. Syempre number 6 po, kailangan po natin ng panulat, mga ballpen, lapis, ganun po. Kasi po sa pagdating sa may doon, bago kayo pumasok sa may lecture na room, meron po kayong dadaanan na parang medical para sa mata kung malinaw po yung paningin ninyo. At may po kayo din, meron po kayong papel na i-check tungkol sa mga di ba, kung may mga sakit kayo before, mga records po, ganun. Syempre kailangan din po na panulat sa lecture kasi po yung nag-lecture kami, meron po kaming sinulat doon na parang circle or X na basta yun po. Pero meron naman po silang binibigay na lapis, pero para sigurado po, magdala na lang po kayo ng panulat ninyo, di ba? Number 7 po, kailangan rin po ng residence card kung kayo po ay lumipat ng address or kung may napalitan po na details. Yun po yung kailangan rin po, residence card. Kung hindi naman po, pwede rin po yung my number card. Pero para sa akin po, residence card na lang po yung dalhin ninyo or yung kahit na pong identification card na meron po sa inyo dito sa Japan. At huli naman po yung Ansho Bango po. Dapat maalala nyo po yung Ansho Bango nyo na nag-apply po kayo ng lisensya nung una pa lang. Yung ibig sabihin po ng Ansho Bango po ay PIN code. Yung 4 digits na PIN code po yun.
Kasi kakailanganin nyo rin po yun bago kayo maka-renew ng lisensya. Kailangan nyong i-insert yung 4 digits na PIN code nyo or yung ansyo bago nyo sa may center. So ayun lang po, sana may matutunan po kayo ngayong araw at wag nyo pong kakalimutan na sa mga requirements para po sa mga magre-renew ng lisensya. Dahil pag once na may nagkulang po sa inyo talagang babalik pa po kayo sa mismong center, di ba? Medyo hassle na po yun. So ayun po, tapos na po ako mag-share ng mga requirements para po maka-renew po kayo ng inyong driver's license tulad ng mga kotse at mga moped license sa mga two wheels, mga motor. Yun, so anyways, tamang luto muna tayo guys at magagabi na po ulit. At syempre wala rin po magawa at wala pa ring pasok ngayong araw, kaya magluluto muna ako.